Okay, game na! Pag-usapan natin kung paano ba talaga mag-arkitekto ng AI solutions specifically sa loob ng Dynamics 365. Titignan natin step by step kung paano yung mga pre-built AI features na yan, paano natin sila gagamitin para i-automate yung mga desisyon, pabilisin ng workflows, at syempre, i-level up ang productivity ng mga users. So bilang isang solution architect, siguro ito yung malaking tanong sa isip mo ngayon, di ba? Paano ba tayo gagawa ng AI solutions na hindi lang matalino, pero scalable at higit sa lahat compliant sa loob ng Dynamics 365? Well, yan mismo ang sasagutin natin sa journey natin ngayon. Okay, so ito yung magiging roadmap natin. Mabilis lang to. Una, tingnan natin yung buong AI ecosystem. Sunod, sisilibin natin ang AI sa customer service. Tapos, tatalakayin natin yung interoperability sa finance and ops. Pang-apat, paano ba natin pinapakain ng tamang alaman yung AI? And last, pagsasama-samay natin lahat, yung orchestration ng buong solution. So tara, simulan na natin. Alright, Section 1, the AI Ecosystem Overview. Bago tayo lumalim, importante na maintindihan muna natin yung pundasyon. Simple lang naman ang goal ng kahit anong AI implementation, di ba? Ang gusto lang natin ay i-automate ang mga desisyon at palakasin yung productivity ng bawat user. Yun lang yun. So, by the end of this discussion, ano ba yung mga dapat ninyong makuha? Ito yung 4 na key objectives. Una, orchestration. Maiintindihan nyo paano nag-uusap-usap yung mga AI features at copilot agents. Pangalawa, architecture. Malalaman nyo yung mga dapat isaalang-alang para maging secure at compliant yung solution nyo. Pangatlo, configuration. Matututunan nyo mismo kung paano iset up yung mga pre-built copilot agents. And finally, best practices. Dito natin pag-uusapan yung responsible AI, workflow integration at paano sukatin kung successful ba yung ginawa nyo. Okay, let's move on to our second section, AI in customer service. Dito, ang focus natin ay yung pag-design ng agent experience. Ang gusto nating mangyari dito is isipin niyo yung AI parang isang super reliable na partner ng mga ahente. Siya yung tigabawas ng manual work at tigapabilis ng pagsagot sa mga customers. So sa loob ng Dynamics 365 Customer Service, may 3 klase ng AI capabilities. Una, yung Agent Hub. Isipin niyo to as the central command center ng mga admin para i-monitor yung mga AI agents. Pangalawa, yung mga autonomous service agents. Ito yung mga AI na gumagawa na ng mga specific at automated na tasks on their own. At syempre, andyan yung Copilot in Contact Center na parang assistant talaga ng mga human agents na bibigay ng tulong in real time. Okay, unahin natin yung unang experience model, ang conversational copilot, o mas kilala bilang sidecar model. Literal na parang sidecar, isang chat window na kasama ng agent sa screen niya. Pwede siyang tanungin ng agent, kaya niyang gumawa ng summary ng case at magbigay ng insights galing sa Dynamics 365 records. Parang totoong sidekick mo, di ba? Yung pangalawang model naman ay yung embedded intelligent features. Iba to. Dito, yung mga AI suggestions at insights kusa na lang lumalabas. Naka-embed na sila mismo sa mga workspaces, sa case forms, sa customer timeline, sa mga knowledge articles. So sobrang proactive niya. Hindi mo na kailangang magtanong kasi andyan na. Ibinibigay na niya yung info na sa tingin niya kailangan mo. At yung pangatlo, ito yung automated AI behaviors. Ito naman yung mga AI actions na nangyayari sa likod ng camera, kumbaga, sa background lang. Mga bagay tulad ng smart case routing, yung automatic na pagtag ng sentiment ng customer, o yung pagprepredict kung kailan dapat i-escalate yung isang issue. Hindi siya direktang nakikita ng user, pero grabe yung impact niya sa pagiging mabilis at consistent ng customer service. Okay, as an architect, merong 4 na bagay na non-negotiable, hindi pwedeng i-compromise. Una, data quality. Alam na natin to. Garbage in, garbage out. Pangalawa, security and privacy. Kailangan na nire-respeto ng AI yung data access levels at sumusunod sa lahat ng rules. Pangatlo, service consistency. Dapat yung mga sagot at suggestion ng AI ay kapareho ng tono at policies ng kumpanya. At syempre, pang-4, extensibility. Dapat yung solution natin bukas at handang kumonekta sa ibang tools like Power Platform or Azure Services. Tara, lipat na tayo sa Section 3, Interoperability in Finance. Okay, dito medyo nagiging mas complex yung challenge. Kasi ang focus natin ngayon ay paano pag-uugnayin ang iba't ibang systems at mga data source. So, bakit nga ba napaka-importante ng interoperability?
Kasi isipin nyo, yung mga business process natin, hindi naman sila nakatira sa iisang system lang, di ba? Madalas, yung F&O data, kulang pa yan para masagot ang isang tanong. Kailangan nating pagkabit-kabitin lahat yan para makita ng AI yung buong picture. Parang puzzle. Okay, so paano ba ito gumagana? Let's break down the 5-step flow. Step 1, yung user magtatanong sa F&O Copilot. Step 2, iintindihin ng AI agent kung ano yung intent. Ano ba talaga yung gustong malaman ng user? Step 3, mamimili na ngayon yung agent ng tamang source ng kaalaman. Galing ba to sa F&O data, sa isang plugin, o sa isang external source? Step 4, bubuin na niya yung sagot based dun sa source na nahanap niya. And step 5, optional to, pero kung kailangan, pwede rin siyang gumawa ng action, like mag-create ng record. Smart, diba? Para mas klaro, tingnan natin tong table, tingnan nyo yung logic. Kung ang tanong ay, what is the current vendor credit limit? Simple lang, kukunin niya yan sa F&O data. Pero paano kung ang tanong ay, what is the vendor's latest compliance certificate? Alam ng AI na wala yan sa F&O. So hahanapin niya yan sa isang external source, for example, SharePoint. At yung pinaka-cool, kung ang utos ay, can you update the vendor's payment terms? Hindi lang siya sasagot. Gagamit siya ng isang plugin para gawin mismo yung action. Ayan yung interoperability in action. Ayan. Andito na tayo sa Section 4. Dito natin pag-uusapan kung paano pakainin ang AI ng tamang kaalaman. Ito talaga yung toolkit ng isang architect. At huwag nating kakalimitan yung golden rule. Yung kalidad ng sagot ng AI, palaging nakadepende yan sa kalidad ng impormasyon pinakain natin sa kanya. So, napaka-critical na alam natin kung ano yung dapat at di dapat ipakaing knowledge source. Sa supported side, ko tayo sa mga PDF or Word files ng business processes, mga knowledge articles, at mga task guides. Yan yung mga gusto niya. Sa not recommended or unsupported side naman, please iwasan natin yung mga Dataverse virtual entities, mga content na wala namang kinalaman sa product usage, at lalong-lalo na yung mga data na sensitive at hindi pa classified. Bawal yan! Okay, so meron tayong end-to-end process para sa pagdagdag ng kaalaman. Hindi ito bara-bara. Step 1, prepare. Dito, kailangan i-validate na tama yung data, lagyan ng labels at siguraduhing relevant. Step 2, ingest. I-upload na natin yung files sa Copilot Studio at i-monitor. Step 3, test. Mag-perform tayo ng mga scenario-based questions para masigurado na tama yung mga sagot niya. Step 4, publish. Once okay na, i-release na natin sa mga users. At Step 5, huwag nating kalimutan, govern. Kailangan may version control, security, at regular na review. And here we are. Nasa final section na tayo. Orchestrating your AI solution. Ito na yung grand finale. Yung final blueprint. Dito natin pagsasama-samahin lahat ng piyasang pinag-usapan natin para makabuo ng isang cohesive at gumaganang solution. Balikan natin sandali yung sidecar model, pero this time sa F&O context. Ito pa rin yung natural language chat experience na nasa gilid ng app. Pero dito, ang gamit niya ay para sa generative help, pag-summarize ng mga workflows at pag-query ng data. Sobrang powerful nito para sa mga F&O users na kailangan ng mabilis na sagot nang hindi umaalis sa screen nila. Next, paano naman yung embedded model sa F&O? Ito yung contextual intelligence na nakapasok na mismo sa mga workspace pages. For example, habang tinitingnan mo yung purchase order, may analysis ng lalabas. O kaya habang nasa customer collections ka, may summary na. Ang ganda nito kasi direct to the point yung insights at nasa mismong flow of work ng user. At yung pangatlo at huli sa F&O models ay yung outside model o external orchestration. Ang cool dito, yung AI agent, kaya niyang mag-interact sa F&O data kahit wala siya sa F&O user interface. Pwede siyang nasa Microsoft Teams for example. At dahil dyan, nagiging posible yung mga cross-application automations. Malawak ang possibilities. So para maging mas konkreto, tingnan natin yung mga key AI capabilities. Sa finance, pwede itong gamitin para sa collection summaries, customer page summaries, at opportunity and risk analysis. Sa supply chain naman, andyan yung AI augmented demand planning, warehouse workload insights, at kahit pa supplier communication agent. So kitang-kita natin napaka-specific at useful ng mga applications. Okay, so paano natin pwedeng i-extend o i-customize si Copilot sa F&O? May 5 paraan. Una, pwedeng gumamit ng custom scripts and extensions. Pwede ring gumawa ng prompt-defined behaviors.
pwede ring magdagdag ng sarili ninyong custom data sources. Pwede ring mag-trigger ng actions gamit ang business events sa Power Automate o Azure Functions. At syempre, pwede ring gumawa ng custom actions para sa mga guided workflows. Maraming options! Ayan, kumpleto na yung architectural journey natin. So ngayon, hawak mo na yung blueprint, yung mga concepts para mag-design ng isang matalino at epektibong AI solution sa Dynamics 365. Ang huling tanong na lang para sa'yo ay, anong business process ang una mong itatransform? Follow DX Labs for more!